Sige, ano. Okay, mayong gabi sa tanan. Salamat, ari ka mo, amen. Rain or shine, mga men, forward gamay, brad, forward gamay. Sige. Kay damo pa bakante sa tubangan aton nga sanayon nga diri ta forward gamay, no. Damo mga bakante pa sa tubangan. Okay, may arata low pressure, no? So, low pressure area, Mindanao, Visayas. That is why na hindi ta ma-surprise lain aton panahon. Okay, subong nga adlaw kag buwas, no, until pa ni basin na weekend pa. Kaya halong-halong ta, no, sa mga baha. Okay, kag mga landslide kay sa iban nga mga area sa Mindanao naga-landslide na sila. O kita nga medyo lapit-lapit sa bukid, no, halong ta, medyo panilag ta, brad. Kay hindi mapakta ang panahon karon. No, tong mic wala na, dali lang ka tong ano. Alright, mag-pray ta. Dear God, loving Father, we thank you for tonight nga despite sa ulan, ari kami, kag diri Lord, makita, mabalaan, matakos ang amon gugma sa imo. Nga Lord, sa piyak sang malain nga tiyempo, Ginoo di mapunggan ang amon nga paghatag panahon, di mapunggan amon pagpasalamat, hindi mapunggan sang panahon, Lord, ang amon handom nga makatingog kami sa pagpangamuyo. Subong nga gabi, amon ginapangayo, Dios, sa liwat, imo nga grasya, imo nga kaalam, nga ihatag mo, sa matag isa sa amon, Ginoo nga sarang magamit namo sa pag-insindi, paghangop sa imong pulong. And Lord, obdi kami, kag itugot o Dios nga imong pulong, may dako nga pulos sa amon kasing-kasing, kag amon kinabuhi. Salamat sa bilog adlaw, ikaw nagaupod sa amon, despite sa malain nga panahon, but Lord, salamat, nagapati kami nga may tinutuyo ikaw, may plano ikaw, may purpose, kung nga gintugot mo ini nga mga panahon, Ginoong Dios. Salamat, kag Holy Spirit of God, nagapangabay kami nga ikaw among teacher tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay? Proceed kita sa aton Bible study. Okay, let's continue our series study in the book of Titus. Titus. Okay? Alright, natapos na nato ang chapter 1. Okay? Chapter 1 is all about in the house of God. In the house of God. So, aton makita dira, nga may gi-mention si Paul about himself. He is an apostle. And also, he mentioned about the elect believers in verse number 1. And also, he mentioned that we are eternally declared. And in verse number 2, he mentioned that our God is a God that cannot lie. Amen? Okay, and also he mentioned in chapter number 5 to 9, faithful leaders. In verse number 7, makita natin, he mentioned the word na elder. Okay, and also, ano pa? He mentioned also the word bishop. Elder refers to experienced or mature men. And bishop, it refers also to overseer. And also, we are called steward. No? Steward. And then, Roman numeral number 2, which is our subject last week, in the home of men. In the home of men. Ano dapat ang mga men? Okay, according to verse number 2. Okay, chapter 2, verse 2. Okay, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. So, it talks about that the aged man will behave properly. And likewise, the women. Okay, na-mention nato, ano dapat ang mga women. Okay, becometh holiness. Okay, that they be in behavior as becometh holiness.
not false accusers, not giving too much wine. And instead, ano sila dapat? In a positive way, they should be teachers of good things. So yun dapat ang mga senior, no? Senior women. May mga edad-edad na nga mga babae. Okay, for what purpose? Verse number 4, that they may teach the young women. In other words, dapat ang mga aged women should be a role model. Amen? Role model sila, pattern sila, example sila sa mga young women. So dapat sila ang i-idolize, no, sa mga young men, young ladies, young women. Kapag ka good pattern, good example ang ating mga aged women, okay, ang ating mga young women, magkaroon sila ng idea na someday, ito yung kanilang gagawin. Pag may mga asawa na sila, magkaroon sila ng pamilya, ito yung gagawin nila. Ano dapat? To be sober, to love their husbands, mahalin, ibigin nila ang kanilang mga sarili nilang asawa, okay? And to love their children. So kapag ka nakita yan sa mga aged women, sasabihin ng mga young people, someday ito yung susundin ko. Pag ako'y nagkaasawa, dapat pala mamahalin ko aking husband. Tapos mamahalin ko rin ang aking mga anak, no? Love their children. Kakalungkot, may mga nanay na ngayon na walang pakialam sa anak. Nakausap ko yung kagawad natin na isa dito sa ating barangay, sa Barangay Santo Niño. Siya po yung committee chairman o chairwoman sa teenagers o youth. So kapag ka may trouble, siya yung partner po ng police natin. So i-rescue nila yung mga teenager na naga-wild, naga-riot, mapalalaki, mapababae. Okay, tatawagin yan. DSWD, tapos chairman o chairwoman sa barangay, sa children and youth, tapos police, tatlo yan. Ihatid nila sa parents. Paghatid nila sa parents, sasabihin ng parents, bakit gibalik nyo pa na? Ngaway pa na, napatay ng bata ko na. Sa sobra kadungol. So sakit man, sabi ng kagawad. Sabi niya, hindi man namin pwede ibalik, kay bata mo man na. Actually, responsibilidad mo pagdisiplina sa bata mo, hindi kami. Kay imo na nga bata. Tapos kay nanay, di ka dapat maghambal sila nga tani, napatay na lang ng nga bata na. Kakalungkot, may mga nanay na ganoon. Yun na ang bukang bibig nila. Kaya wala nang disiplina ang anak nila. And maybe nagkulang din ang magulang. Kasi kung matino kang magulang, I'm sure talaga mga kapatid, kahit papano, maturuan mo talaga yung anak mo. Makontrol mo sila. Dapat pag gabi na, di mo napapayagang aalis yan. Kung magulang ka na may concern sa anak mo, tama? Pangalawa, dapat alamin mo sino ba kasama lagi ng anak mo. At pag alam mo na pangit at bad influence yung sinasamahan ng anak mo, i-caution mo na, anak, ayoko yung maging kasama mo yan. Ayoko yung lagi kang sumasama sa mga bata na yan. Dapat ganun ka. Dapat pag magulang ka, alam mo yung Amen? Kinakasama lagi. Meron tayong kasabihan. Sabihin mo sa akin sino yung kasama mo o grupo mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ibig sabihin, it matters yung influence. No? Kaya dapat dito, sabi dito, mahalin ang mga anak. To love their children. To love their children. Di ka rin magsisi, di ka rin ma-surprise one day, nanay ka, magulang ka, nag-rebelda yun ng anak mo kasi busy ka man sa tungit. So, paano mo yun mag-guide yung anak mo kung wala kang oras sa kanila? Tama po ba? Amen? So, may malaking papel po ang magulang. Okay? Malaki ang papel ng magulang, mga kapatid. Kaya po, sa atin din, no? Sana, double time tayo. Kay, grabe ang ating kalaban ngayon. No? Grabe ating kalaban. Okay? Now, in the home of the men, aged men will behave properly, aged women will behave properly, young women will behave properly. Verse 4 and 5. Okay? A short recap lang po tayo. Kasi wala tayo last week, no? Kaya meron tayong bisita na missionary.
Verse 4, but after that, okay, verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Verse 5, to be discreet. Ano pa dapat ang young women? Chaste. Ano pa? Keepers at home. Yan. Tandaan niyo po yan, mga young ladies. Keepers at home. Hindi sige lagaw. Sige, hindi ka balay-balay. Tama? Kundi, keepers at home. Nagaatipan sa iya panimalay. Nagaatipan siya mga bata, tinitingnan niya. Inaalagaan niya yung mga anak niya. Nagluluto siya. Pinapakain niya ng tamang oras ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Ang mga gawaing bahay, nagagampanan po niya. So saludo ako sa mga babae na alam nila yung pasunod sa pagtrabaho sa bahay. Saludo ako doon. Yung talagang kahit busy, may anak sila, pero alam nila. Pag natulog yung anak, grabe, double time sila sa trabaho. At kahit busy-busy sila, pero nagagampanan pa rin nila. Kaya nila mamiod, kaya nila maglinis ng makatanim pa ng gulay, makatanim ng makalinis pa, o makadecorate pa, kung ano-ano pa. Di ba? Saludo ako. Hindi lahat ng mga babae ganun. May mga babae na pag natulog anak, sige cellphone. Pag natulog anak, sige lantaw ka TV. No? Why na obra? Why na obra? Hindi dapat, no? Double time. Keepers at home. Dapat mga babae, okay? Na bang creative man sa pagluto? Kahit simple lang nga pero pag creative ka, hindi nang pabalik-balik, wala. Butangan mo sang twist ba? Kada mo idea dra. Biskan simple lang pagkaon. Para malipay man si mister. Para excited man si mister. Wow, parang okay ito parang may bago di ba? Madiskarte ba? Dapat mo mga kabiyanan. Alright. Ano pa? Keepers at home. Ano pa? Good. Next, obedient to their own husbands. Amen? Obedient. No? Hindi mangaway, hindi magandir. Kundi, sila kang obedient, nagapaidalom, nagasubmitar. Hindi nga siya ang isog. Hindi nga siya ang masunod sa panimalay. Amen, mga asawa? Gamay lang ga-amen. Mga tigulang mo to. Tigulang, sorry. Mga may edad-edad mo to nabatian ako. Nga nag-amen. Siling diri obedient to their own husbands. Nagasunod, nagapaidalom sa ila mga bana, kaugalingon nga bana. For what reason? Ano dapat? Bakit kayo giutusan na maging obedient? Andiyan ang sagot. Sa verse number 5, that the word of God be not what? Blaspheme. Yun palang dahilan. Kapag ka palang asawa, ritubada, way gasunod sa bana, ang resulta, mablaspheme ang pulong sa Diyos. Mapahuyan ang pulong sa Diyos. That's why ang Bible may perfect instruction kung ano dapat ang papel. Ephesians chapter 5, andyan yung sequence, andyan yung chronology. Ano dapat ang mga asawa. No? Maliwanag po. Kaya we are so blessed na may Bible. Ginaguide tayo. Hindi ito alam ng mga unbeliever. Kaya yung mga unbeliever, akala nila, umaasta sila, kasi wala silang idea. Pero tayo, maliwanag sa Bible kung ano ang papel at kailan tayo dapat. Anong dapat responsibilidad natin. Bilang asawa, bilang husband, bilang anak, andyan. Kumplito na ang Bible. Amen? Yan. Okay, mga young men din. Ganon din. Okay? So, tonight, Roman numeral number 3 tayo. Roman numeral number 1, in the house of God. Roman numeral number 2, in the home of men. And then, Roman numeral number 3, in the hidden world. In the hidden world. Hidden. Mga unsaved ba? Mga pagano o baga sa mundo, hidden world. Ano dapat ating responsibility? As a Christian, let's proceed chapter number 3 po mga kapatid. Dito po tayo mag-start sa ating study. Okay? Chapter 3, look at verse 1. Put them in mind
ito yung instruction ni Paul kay Titus, put them in mind, dapat ilagay nila sa isip, to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Verse 2, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. So ano dapat? Letter A, the Christian to respect authority. Under sa number 3, in the hidden world, dito daw sa mundo, sa mata ng mga unsaved, mga hindi ligtas, tayo na mga Christian, tayo na mga believers of the Lord, ano ang ating responsibility? Is to respect authority. The Christian to respect authority. So kahit po ang ating mga leaders, mga unbelievers po yan sila, amen? Mga unsaved, pero meron pa rin instruction ng Bible na dapat pa rin tayo maging submissive. Okay? Dapat tayo magpa-subject sa kanila. Dapat tayo mag-obey sa kanila. Yun ang utos ng Diyos. Hindi porket unbeliever yan sila ay mag-rebel din na tayo o ayaw nating sumunod. Hindi. Sapagkat alam natin na ang government is ordained by God. Take note, 3 po yan ba na institution gi-ordain ni Lord. Una, family. Pangalawa, church. Pangatlo, government. Diyos po ang may akda niyan. So kapag ka nag-rebel din tayo sa gobyerno, parang nag-rebel din na rin tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtatagpo ng gobyerno. At ang gobyerno po ay itinatag mga kapatid, para sa kaayusan nating lahat. For orderliness. Orderliness. Okay? Kaya tingnan mo yung Israel nung una, wala silang hari. Di ba? Kung ano-ano na lang nangyayari sa kanila. Kasi wala silang leader. Ganon din po mga kapatid. O dito. Kaya, bilang Kristiyano, ang ating responsibility, sabi ng Bible, put them in mind to be subject. Take note the word. That is to be under control. To be subject to principalities. That is our city officials. Okay? Mga government officials, principalities, powers, okay? To obey magistrates. Yan. Ito, magistrates. Yung namumuno sa atin, yung ating mga leaders sa gobyerno. Mula nasyonal hanggang local government. Kasi ang local o ang barangay, government pa rin yan. Kakalungkot ngayon, nag-aaway na itong ating, ewan ko kung nakapansin kayo, nagbabangayan, dati magkakampi, magkakasama, ngayon nakakalungkot, marinig mo, nagbabatuhan ng mga isyu, ganito, ganyan, na ang ating presidente iparesign, ang dati nating presidente nananawagan, tapos ang kanyang anak na mag-step down ng ating President Bongbong Marcos kay allegedly, dati daw addict, no? Na-engage daw sa drugs, nakalista daw sa PDEA ang pangalan niya nung una, nung mayor pa siya, pinakitaan daw si Digong ng listahan ng PDEA, nandun sa listahan, kasama daw ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero i-confirm ng PDEA na hindi totoo. Wala silang binigay na listahan kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ganon din po, gidinay din ng PNP na wala na implicate ang pangalan. So nalilito tuloy ang mga tao sinong nagsasabi ng totoo. At I believe naman hindi man siguro ganon. Professional ito si Bongbong Marcos, batalino, tapos mag-engage sa ganong bagay. Di ba? So, kakalungkot na may ang ating gobyerno ngayon medyo divided ang ating bansa, mga kapatid. But gayon pa man, ang ating tungkulin po ay hindi po mag-rally, hindi po mag-bus, hindi po mag-comment ng masama. Tayo po ay bigyan ng instruction na dapat, number 1, ipag-pray sila. That's number 1 rule natin, mga kapatid. In fact, sabi po ng verse number 2,
chapter 2, verse 2, anong sabi? To speak evil of no man. Huwag magsalita ng masama laban kanino man o kaninong tao. To speak evil of no man. Huwag tayong magparatang, lalo na pag di natin confirm. Huwag tayong magsalita, huwag kaagad tayong mag-comment, oo nga, ganun ba? Huwag. No? Kahit totoo pa yan, wala tayong pakialam. No? Ang gawin natin, ipag-pray natin sila. Okay? Ipag-pray natin sila. Mula sa barangay level, papuntang nasyonal, mula nasyonal, ipag-pray natin. I hope hindi lang during sa prayer meeting natin ipag-pray ating government. Dapat kahit sa bago ka matulog, no, sa gabi, o paggising mo, isama mo sa prayer, Lord, bigyan niyo po wisdom ang aming presidente. Sana po hindi po maapektuhan ang kanilang pagsasama ng vice presidente. Kasi mahirap yung katulad nung si Duterte at si BP Lini, lalong may oposisyon. So pangit. So gusto natin magkaroon ng unity, amen? Ang presidente at vice president. Pag-pray natin, ating mga senador, mayroong initiative ngayon na baguhin ang ating constitution. Tinatawag People's Initiative, signature campaign. Pag mayroong maabot ito na number of signatures, ilang milyon, okay? I-collect yan ng COMELEC, and then that's the time na magkaroon ng approval na baguhin ang ating constitution. Charter change ang tawag. No? So, pag-pray natin. Kasi masyado mga kapatid, masyadong magulo ang ating bansa, no? Ating mga namumuno na sana po, no? Maging sincere sila sa kanilang function at kanilang serbisyo. Alright, no? Obey magistrates to be ready to every good work, no? Good work. So yun dapat ang ating trabaho, no? Ating trabaho. Iwasan po natin magsalita ng masama. Ano pa? Sabi, to speak evil of no man, to be anong sunod? Brawlers. Ano itong brawlers? Palaaway. No? A person, mga kapatid, na palaaway. So, wag daw tayo maging palaaway. Wag tayong magsalita ng masama laban kanino man o sa ibang tao. Tapos, ano pa? To be no brawler. Okay? Siguro hindi physical, hindi tayo nakikipag-away physical. Pero, baka sa social media naman, brawler tayo. No? Palaaway tayo ba? Comment tayo. No? Minsan lang makakomment ako. Yung medyo napipikon ako, yung si Juan, yung pari sa Tagbilaran, yan si Darwin Gitgano, na itong mga born against, na sige pamalay-balay. Tapos, sabi pa niya, itong mga sulpot na mga sikta, yung mga hindi Katolik, ang tawag niya sulpot. Ginabawal nila mag-inom. Di nila alam nga even si Kristo pagani ang author sa paggawa ng bino. No? Sabi niya, kaya, pag Katoliko ang kasal, sadya, kay may inom, gina. Proud pa siya nga may inom daw. Masyadong maling-mali ang pagkaunawa niya. Una, yung gigawa ni Kristo na wine, hindi yung katulad yung mabili mo na Red Horse, Tanduay. Hindi po yung nakakalasing. At nung unang panahon, meron talagang wine na occasional, na iniinom lang nila during sa wedding. Wedding wine ang tawag doon at hindi po yung nakakalasing. Kaya nung naubos, gumawa si Kristo kasi dami pang mga tao. Iba yun yung makalasing ngayon, hindi po yun. In fact, ang daming bersikulo sa Bible na ibinawal po yung pag-inom ng alak. Kahit yung pagtingin sa Proverbs, bawal. Hello? Okay?
Kaya minsan hindi ko matiis. Maka-comment ako, galamlam ka lang, pare ka. Wa ka ga study sa mga kayo mismo ang naga-promote ng inom. Ano pa na yung ginainom nila yan every time magmisa? Di ba? Red wine man yan. Tingnan mo, nakailang shot na si Father. Pagka 3 misa, wala na. Gapamula ng hasang ni Father. Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Tingnan nyo anong instruction dito. Sa time ni prophet Isaiah. Isaiah chapter 5. Ikot ko lang ito mga kapatid para meron kayong idea. Isaiah chapter 5. Basahin natin, verse 11. Verse 11. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. Kita mo? Gitawag ng Bible, woe. Alaot. Gipakalain. Sino daw? Them that rise up early in the morning, pagbugtaw nila, aga-aga pa, tapos inom na dayon, until daw sa gabi. That follow strong drink, that continue until night. Di ba may mga tao pag nakaumpisa sa umaga, hanggang gabi na. Hanggang next naman nga araw, inom Japon. Biblical yun, Brad. Dito sa Bible. Buong araw, that continue until night, till wine inflame them. Why na? Nalunod na sila sa sobrang inom. Verse 22. Verse 23. Woe unto them that are mighty to drink. Yung grabe pa inumin. Very hard drinker. Woe unto them that are mighty to drink wine and men of strength to mingle strong drink. Tinawag pa rin sila na, woe. Kita mo yan? Mga kapatid? Sapagkat itong mga taong ito ay talagang ang kanilang is inom. No? Mayroon pang isang verse dito na hanggang mamula ang kanilang mga mata sa kaiinom. Verse 20, sabi pa, woe unto them that call evil good. Yung mali, gawing tama. Tapos ang tama, gawing mali. And good, evil. That put darkness for light. And light for darkness. Gi-reverse nila. Binaliktad. That put better for sweet and sweet for bitter. May mga taong ganun. Ang tama, gawing mali. Ang mali, gawing tama. Meron sa Bible. Sabi ng Bible, woe unto them. Woe unto them. Kaya, mga kapatid, salamat na meron tayong instruction galing sa Bible. Amen. Oo. Okay? So, balik tayo doon sa ating lesson. Titus chapter number 2. So, wag tayo dapat maging brawlers. No? Hindi tayo palaaway. Amen? Instead, sabi ng Bible, but gentle, maamo, showing all meekness unto all men. No? Unto all men. Okay? Dito sige pangaway, friend lang. No? Friend na lang. Huwag magsige Okay? So yan po dapat ang ating tungkulin, ating responsibility. As a Christian, we need to be subject to the government, to the authority, mga kapatid.
which is our government. So ipag-pray natin ating government, national, provincial, ating city government. Let's pray for them na bigyan sila ni Lord ng sound wisdom, good governance sa kanilang pamamalakad. No? I-pray po natin. Pangalawa, the Christian, letter 8, the Christian to respect authority. Okay? To respect authority. Letter B, alright? So, idagdag ko pa lang. Pag merong checkpoint ba, kapatid, no? Submit po tayo, amen? Huwag tayong pastig-astig. Ano ako? May ID ako. Meron akong kilala. Oh? Meron na bang mga ganon? May mga pastor din na kisyo may kilala silang ganito. Pag checkpoint, hindi na maghinto. Mali po yun, mga kapatid. Pwede kang mapaghinalaan yan na may something kang dala na illegal. Pag di ka maghinto. Pag sinabi, sir, pakibaba po yung window, baba po yung window. Pag sinabi, sir, paki-on po yung light sa sasakyan, i-on mo yung light sa sasakyan. No? Kasi checkpoint yan, SOP po yan. Pag di mo yan gagawin, pwede kang hinalaan na may illegal kang dala. Yung mga pulis naman, pag tingin nila, ganyan ka, wala ka namang, wala pang problema. So, tayo? Mas okay pa yung checkpoint kaysa LTO. Pag LTO, alam mo na, huwag ka na lang magdaan doon. Okay? Kasi ang checkpoint, okay pa yan, kaibigan pa yan. Pero pag mag-LTO ka na, huwag na lang. Huwag alanganin. Okay? So, respect. Okay? Pangalawa, the Christian to rejoice in assurance. Una kanina, the Christian to respect authority. And the second thing, the Christian to rejoice in assurance. So, salamat sa Panginoon na meron tayong assurance na binigay ng Diyos sa atin po, mga kapatid. Verse number 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior toward man appeared. Pinakita ng Diyos ang kaniyang kindness. Okay? Sa pamagitan ng kanyang anak, ating Savior, the Lord Jesus Christ. At sinabi ng verse number 5, ano dapat ating kaligtasan? Not by works of righteousness. Amen? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So maliwanag po na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan po ng mga gawa, mabuting gawa na ginawa po natin, which we have done. But notice, but according to His mercy. So ang kaligtasan natin is grace and mercy. Biyaya, At habag po ng Diyos, mga kapatid. He saved us by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay? Which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. So yung mercy na yon na ipakita, na express sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Gished niya abundantly. And because of that, look what happened to us. Verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So because tayo po ay na-justified, una, because na-saved tayo, pangalawa, na-justified tayo, and ikatatlo, we are made heirs according to the hope of eternal life. So, yun po mga kapatid, ang assurance na binigay po ng Diyos sa atin. We are heirs, we are justified by the grace of God. And that is why, sabi dito ng verse number 8, this is a faithful saying, and these things I will, that thou affirm constantly that they which have believed in God might be careful to maintain good works. So hindi po siya nagsabi, i-maintain mo yung good works mo. Pero sabi niya, which we have believed in God, yung nag-believe kay God, binigyan ng instruction that they should maintain good works. Why? Because these things
are good and profitable unto men. Amen? So, napakaganda po mga kapatid ang instruction ng Diyos sa atin. Na kailangan po natin dapat i-maintain ang good works. Sapagkat sabi ng Bible, this is good and profitable. No? Good and profitable. So, salamat po na meron po tayong assurance galing po sa Bible. Salamat ng ating assurance ay hindi po galing kaninong tao. Pero the sure assurance ay mismo galing sa credible, reliable na Word of God. Amen? Kaya sabi po ng verse number 2, chapter 1, verse 2, ito yung pinakaano natin, that God, ano sabi ng verse number 2? In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So notice the word, that God, which God that cannot lie. Kaya po, ano tayo? Confident tayo sa Word of God. Kasi reliable po ito mga kapatid. No? Okay? Credible po ito. Alright. Okay? Next. In the hidden word, ano dapat ang ating tungkulin? Okay? The Christian to respect authority. Okay? Huwag po tayong mag-rally against sa ating government. No? Huwag tayong instead, ating responsibility is to pray for our government. Okay? At binigyan po tayo ng assurance ng Diyos. And letter C, not only the Christian to respect authority, the Christian to rejoice in our assurance. But letter C, the Christian to reject the adversary. The Christian to reject the adversary. Meron tayong mga bagay na dapat nating i-reject. Okay? At ayon sa Bible, look at verse number 9. Let's read verse number 9, please. Verse 9, go. But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and striving about the law, for they are unprofitable and vain. Ano dapat, number 1, na i-avoid natin? Foolish questions. So pag may nagtanong, saan bang nauna? Itlog o manok? Huwag ka nang mag-entertain. Saan ba nakatira si God bago niya gi-create ang mundo? May mga taong nagtanong sa akin ba? Pero labutaw lang, hindi seryoso. May mga tao. Pagpatulan mo yan kapatid, ay, walang mananalo sa iyo. Baka magkapikunan lang kayo. Sabihin nila, di ba? Saan bang nauna? Ang mundo, si God. Siyempre, sasagot ka ng tama. Siyempre, ang Panginoon kasi siya ang nag-create. Saan siya naka-stay bago siya gi-create yan? Wala pa mang mundo. Kita mo? Meron bang Diyos na nag-create sa mundo tapos tatanungin mo saan? Diyos nga siya. Kaya nga niya nag-create sa mundo tapos tanungin mo saan siya nag-stay. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Wala pa ang mundo. God is in eternity na. At di mo ma-question saan nag-stay ang Panginoong Diyos. He is everywhere. Amen? So sabi ng Bible, i-avoid natin yung mga tanong na walang kwenta. But avoid foolish questions. Sinong founder ninyo, mga Baptist? Yung mga sulpot man kamo? Yan, may mga ganong Ito na ba, palaaway masyado itong mga CFD? Alam niyo, napansin niyo? CFD, Catholic Faith Defender. Sila yung lagi may debate dyan sa Facebook. Sila yung matyaga, sila yung grabe dyan makipag, ganito, ganyan. At napansin niyo po, marami ng mga Catholic Faith Defender dyan na ginadipinsa nila, ang pagpanguros daw, ganyan, ganyan. Diyan pa lang daang turo nila na, Senior Santo Niño. May contradict na. Pag tinabi mong senior, di ba, dapat malaki, matanda. Senior, tapos ninyo. Ang ninyo is maliit na bata. Paano naging senior, tapos si ninyo? Di ba? Ganong bagay. So, wag na. Sabi ng Bible, avoid natin.
mga kapatid, kung hindi siya honest na seeker, huwag mong entertain. Pero kung nakita mo naman na seryoso siya, nagtatanong talaga, kung talagang totoo yung tanong niya, gusto niyang matuto, mag-learn, then sagutin mo kung may alam ka. Pero pag na-sense mo na ito, gusto ka nilang i-test, gusto ka nilang subukan, ano ka, wag na. Oh. Kasi, by the way, malaman mo man yan, yung taong sincere, brad, na learner talaga ba? Eager talaga, truth seeker talaga. Kaysa tao na gusto ka na niyang i-ano. No. Eh sabi ng Bible, i-avoid natin. At tayo, mag-avoid din tayo ng tanong. Para ano, kasi manalo ka man sa debate, pero wala mo siya na win. Wala mo. It's better mga kapatid na kung kahit ayaw niya tumanggi sa Bible o tumanggi siya sa Bible, sa explanation mo, leave it. Baka next time pala, pwede ka pang makabalik sa kanya at baka open-minded na siya next time. Pero pag inaway mo yan, pag nagkita kayo, kaaway na talaga kayo. Pero kung nag-usap kayo, tapos nag-share ka ng gospel, pero sirado siya, okay lang, no comment ka. Okay, Brad, salamat. Okay? Okay, baka next time, pwede pa tayong mag-usap. Ganun lang. Hindi ka mamati, Brad. Hindi ka magpati nga si Kristo manuluwas. Sige ba, lantawon ta, kalag mo sa impyerno, maglutaw-lutaw, gina. Pasalamat ka dapat, kaya ari ko nag-share sa imo, concern ko sa imo. Dapat malipay ka, hindi ka magsinuplado. Pag inaway mo ganyan ba, di ka nakabalik. Markado ka na. Hello, amen? Hindi. Hindi dapat ganon ang actuation natin as Christian. Let it be kung ayaw nilang tumanggap. But never tayo maging harsh, maging rude. No? Sige Brad, salamat sa oras mo. Kung hindi mo matanggap yung gishare ko sa iyo, i-pray kita, baka next time maging open ka na. Pero hindi ko ipipilit kung ayaw mong tanggapin, hindi ko ipipilit. Ganun lang. Thank you, Brad. Hindi na ako magtagal. Ganun lang. Pero never ka magsalita. Sige, lantaon ta sa ulihe. Sino mahibi sa impyerno? Bilinan mo istorya, mga kapatid. Di mo na yan mawin. Amen? Di mo na mawin. Ano tayo? Be gentle tayo. May mga tao talaga na, alam mo, iba-iba ang personality. No? Kahit maganda yung approach mo, pero suplado sila, parang mataas sila, rude ang kanilang sagot, huwag mong patulan. Hey, Brad, salamat po. Ano ko na lang, atag ko na lang, hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan, dala na. Pila na ko katao, may taong ganun ang kanilang ugali. Sige ba? Huwag natin, Lalo na mga Muslim, hindi. Bawal sa amin yan. Bawal. So, pag alam mong Muslim, huwag mo nang ipilit. Magalit yan sila pag i-insist mo. Ganon din po yung mga iglesia. Magalit din sila. Pero minsan sabi ko, ako nga, tanggapin ko yung pasugo mo. Tanggapin mo rin ito. Minsan ginasabi ko, ipaamak ko ng pasugo mo. Hindi mahambal rin, ipaamak mo. Akin na sila. O, ihatag ko sa imo, hindi, bawal yan sa amin. Sabi ko, hindi ba? Ikaw, pwede ka magbigay sa amin, hindi yan bawal. Bigyan mo ako pasugo. Sa totoo, tanggapin mo rin ito para patas tayo. Ganon din sa badista, sa saksi. Ayaw din nila tumanggap, pero gusto sila magbigay. Tapos donation, minsan may bayad pa yan, mga libro nila, mahal pa yan. Avoid, foolish. Maliwanag o foolish. Pag question na tama, tanggapin mo. Okay, kung may tanong. Pero pag foolish na, kaya sabi ng Bible, very clear ang Bible, avoid foolish questions. Anong sunod? And genealogies. Ano ito? Yung bang table of contents? Yung talaan ba, listahan kung saan kang angkan, saan ka napabilang. Katulad yung isa, yung umalis na dito, nagalibog siya, kundi saan tribo na siya nabilong sa 12 tribes. Ito na yun, bro, genealogies. Iwasan daw natin yan. Saan ba ako napabilang? Kay Sim ba ako? Kay Ham ba ako? Kay Japit ba ako? Sige ka, trace up, saan dito? Tapos dito, ganyan. Doon na lang siya nag-focus. May mga tao na ganun ang kanilang studies. Puro
Saan kaya ako? Kung sa 12 tribes, saan ba ako sa 12 tribes? Anong 12 tribes? Anong labot mo sa 12 tribes nga Pinoy ka man? Itsura mo palang kalayo-layo na sa mga Hudyo. Tapos, sige ka kapalibog, saan ba ako? Kay Naphtali ba ako? Kay Benjamin ba ako? Kay Manasi? Pataka ka lang diya. Amen? Genealogies. Ano bang genealogy? Di ba? Ano yung genealogy? Anong ancestral natin ba? Yung descendants natin, yung family tree. Yun ang ibig sabihin, genealogy. From the word na, root word genes, genetic. Ang ating genes, ang ating root, saan tayo nanggaling? Hindi daw dapat natin yan palibugan. Sabi ng Bible, iwasan natin yan. Mag-focus ka kung saan. Avoid. Hindi lamang foolish questions, but genealogies. Listahan, talaan ng angkan. Saan ka nga clan na bilong? Ano pa? And contentions. Ano yung contentions? Pagka faction ba? Away-away. Kampi-kampi. Oh. Yan, contention ba? Dito ako na grupo. Dito ako. Oh, kampi ako dito. Contention. Mag-cause ng away. So, iwasan po natin yan. No? Iwasan po natin. Bakit po? And striving about the law. Oh, gusto niya, masunod niya yung batas. Nag-strive siya na maubi niya talaga ang law. Na wala namang makaubi sa law. And striving about the law. So, apat ang ating iwasan. Foolish questions, genealogies, contentions, and striving about the law. Anong dahilan, mga kapatid? For they are what? Profitable? Unprofitable. Unprofitable. Walang kwenta. Hindi nakaka-benefit. No? Hindi siya beneficial. Pag nag-ano ka dito, pumatol ka. Pag ginawa mo ito, sabi ng Biblia, unprofitable, mga kapatid. Wala ka mapapala. And sabi pa niya, not only unprofitable, but also vain. Walang kabuluhan. Sabi pa, iwasan natin, verse number 10, a man that is an heretic after the first and second admonition reject. Ano yung heretic? A person who differs opinion from established religious dogma. Iyo po bang established truth na ba? Tapos gina-question niya, gina-challenge niya lagi, gina-kontra niya yung established truth from the Bible. Ang tawag doon heretic, na tao na iba ang kanyang opinion. Iba yung kanyang pagkaintindi sa established truth. Pag naipaliwanag mo niya sa una, tapos pangalawa, ayaw pa rin niya, ayaw pa niya pakinggan, ayaw niya i-consider, sabi ng Bible, reject. I-reject mo na yung tao na yun. Kung ayaw niya talaga. No? Huwag mong ipilit. Alright? Knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. Yung word yan, subverted. Okay? Kaya meron tayong mga bagay, kapatid, na dapat nating i-reject. Okay? Hindi lahat i-embrace natin, hindi lahat itanggapin natin. Okay? So, dapat tayong mapanuri. Kaya po magbasa tayo ng Bible para, yes, totoo po ang Bible, sinulat para sa tao, pero hindi lahat na verse direct para sa atin. Okay? May mga verses na para sa ibang tao. May verses na para sa ating panahon ngayon, pero may mga sulat na para sa ibang panahon. Applicable. Kaya nga, dispensationalist tayo. Dispensation. Saan ba tayo napabilang na dispensation? Law
grace nung una, ngayon. Ito ba'y applicable ngayon? Okay? Kasi ang Panginoon natin, dispensationalist. Day and night. Hinati niya mismo. Kaya sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. No? Alam natin saan ba ito napabilang. Saan ba ito angkop na panahon. Okay? Alright. Reject, mga kapatid. Okay? And last. Okay? The Christian to respect authority. Ano ang ating gawin sa hidden world? The Christian to respect authority. Letter B, the Christian to rejoice in assurance. And then, the Christian to reject the adversary. Mga kaaway natin, mga tanong-tanong na yun, i-avoid, i-reject natin. Letter D, the Christian to respond to appeal. The Christian to respond to appeal. So, mo-respond tayo sa appeal. May appeal dito si Paul. Appeal, meron siyang request. Verse number 12, may request sa kay Titus, When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis. So sinabihan niya si Titus na pumunta ka dito sa Nicopolis, for I have determined there to winter. So si Paul, doon siya manatili sa Nicopolis during winter. Determinado na po siya. At sabi niya dito, bring Zenas, the lawyer, and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. So may mga tao siyang dimension, si Paul, na isama po ni Titus. Verse 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. 15, all that are with me, salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. So, saan po dito yung appeal ni Paul? Andyan po sa verse 14. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. So twice po gimension ni Paul dito yung good works, no? At actually marami sa chapter na ito, mga kapatid, na-mention word na good works. In chapter 3 verse 1, sabi niya, to obey magistrates, to be ready to every what? Good work, no? Na-mention din niya yung good work. Alright. Ano pa? Ano pa dapat? Yung sabi ni Paul dito, no? Na may mga appeal siya, no? Appeal sa kay Titus. So dapat as Christians, mga kapatid, ito yung dapat natin na responsibility. Okay? While waiting sa pagbalik ng ating Panginoon, we need to maintain good works. Okay? Sapagkat ito po ay necessary. Amen? As we all know, hindi tayo nagamintin ng good works para maligtas. But ang tunay na ligtas, nagamintin po ng good works. No? Because yan po ang acid test ng ating real salvation, mga kapatid. No? Kaya, salamat po kay Apostle Paul. No? Apostle Paul na siya pong nagsulat dito. At marami po siyang mga instruction sa atin po, mga kapatid. And in fact, sabi pa niya, no? Not forloining, but showing all good fidelity. Fidelity. Okay? So, salamat po na kahit po ito si Titus, actually si Titus, hindi po siya Jewish. Gentile po siya. Hindi po siya Hudyo. Gentile po si Titus, mga kapatid. Convert ni Paul. Pero salamat, kahit po hindi siya Hudyo, malapit po siya sa puso ni Apostle Paul. At isa po siya sa mga young pastor na gimentor po ni Apostle Paul. At isa sa mga preacher na talagang very sound in doctrine. Very sound at very firm sa kanyang pagtuturo. Kasama po si Timothy, mga kapatid. Kaya sila po yung tinatawag na pastoral letter. O pang-pastor po ito na letter ni Paul. Unlike sa Corinth, kasi church ang sinulatan niya, Galatians,
church po yung sinulatan niya, Ephesians, church po yan, Colossians, church po yan. Pero dalawa lang po ang sinulatan niya, pastoral. Okay? Si Titus at saka si Timothy. Kaya very rich po mga kapatid ng turo ang Timothy at Titus, no? Kung ano dapat ang qualification sa isang pastor, isang bishop. Wala ito, Brad, wala ka mabasa na ibang qualification. Sinabi lang ni Paul sa book of Titus and Timothy, no? Kasi pastoral letter nga ito. Pero of course, no, may application ito sa atin, mga kapatid, no? All right. No, so ito si Titus is ito kasama ito ni Paul dati. Another companion. Before we close, 2 Corinthians 7:8. 2 Corinthians chapter 7 verse number 8. Chapter 7 verse number 8. For though I made you sorry with a letter, I do not repent. Though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season. Now I rejoice not that you were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for you were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Ito yung account na kung saan girecall ni Paul, no? Girecall niya yung trouble niya. May mga tao siya nag-expect, so balit hindi po nag-respond, hindi po sa kanya, mga kapatid, nag-simpatiya. And sabi niya dito sa kanyang sulat. But dito po, isa dito sa mga sulat niya is yung kanyang comfort na kasama din niya. No, na-meet niya si Titus, no, sa isa sa kanyang mga travel, no? Travel niya is na-meet niya itong si Titus at naging convert and eventually naging pastor po, no, sa isang church na na-establish po ni Apostle Paul. Okay? Kaya malaking blessing po yung mga sulat ni Paul, no, mga pastoral letter niya sa kanyang mga gimentor. Namely si Timothy and of course itong si Titus, mga kapatid. Okay? Kaya I hope and pray na mayroon tayong natutunan sa book of Titus. Amen? No? Patungkol sa mga aged men, aged women, young men, young children, young women, sa mga masters, sa mga servants, lahat po. Ito po ay kumpleto ng mga kapatid. Amen. So tonight, mag-pray po tayo. Let's us all stand. Okay? Let's pray. Dear God, salamat for tonight. Salamat sa inyo pong instruction sa amin. We believe na hindi lamang yon para kay Titus, but the principal Lord, kasama po kami doon. Na bilang mga believers, ang aming papel, aming responsibility, aming duty, is to submit to the authority which is our government. Help us, Lord, na always kami mag-pray. Isama namin sa aming mga prayer, aming mga government officials. Starting, Lord, sa aming national, down to the local level, which is our barangay. Because we believe na importante po sila para mamuhay kami ng tahimik at tama and orderly. Salamat, may barangay government kami. Salamat, may city government, may provincial government. We pray for them, Lord. Nabigyan niyo po sila karunungan, wisdom and knowledge sa pag-govern po ng aming bansa, Panginoon. Lalong-lalo na po ang aming Pangulo. Na Lord, ngayon ay hati po ang mga tao, hati po, Lord, aming bansa. May mga ayaw, may mga panig. May pumabor kay Duterte, may pumabor kay Marcos. Lord, sana po hindi kami maging watak-watak, Panginoon. Kakalungkot ang politika sa Pilipinas, Lord. Pwedeng magkakampi ngayon, sunod na araw magkaaway na. Kaya sana po, Panginoon, sana po ay pigilan nyo rin ang aming dating presidente. Tapos na po ang kanyang term. Sana makipag-cooperate na lang siya sa aming gobyerno ngayon, Panginoon. And salamat po sa aming city government.
na nakita din po namin, Lord, ang effort ng aming mayor na nalagyan ng mga ilaw ang aming mga streets. Sana, Lord, masiminto pa ang dapat simintihon ng mga daan. Sana ma-repair ang mga kanal, sana maiwasan, Lord, at mabawasan ang mga baha. Dito po sa Marbel, sana ma-address namin ang baha, ma-address ang traffic. And Lord, especially Panginoong Diyos, ang mga basura na sana, Lord, ay hindi din maging tambak. Bawat barangay, sana, Lord, ma-maintain nila, Lord, ang paghakot. Panginoong Diyos, para maiwasan po ang mga bara sa aming mga kanal. So, Lord, again po, madali lang po mag-critic, Lord, sa aming gobyerno, pero kung kami din kaya doon, mahirap din ang kanilang papel. Kaya sana, Lord, maging mahinahon kami, maging tiyaga kami, at lagi naming ipag-pray ang aming gobyerno. Marami pong salamat muli. Salamat, Lord, sa aming natutunan ngayong gabi. And patuloy ka, Lord, na siyang mag-ingat at magbigay ng wisdom sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat muli. And all these things, Lord, pinag-pray, pinapasalamatan namin. In Jesus' name, amen. And amen. Remain standing. Balik natin ang time kay Brother Maki.